Chapter 66. Tulad din ng kanyang desisyon, ang utak ni Heart ay parang hati na rin sa dalawa sa paninimbang at pag-iisip. She really wanted to live for a moment and be on her own. Gusto niya yung mapag-iisa sana siya dahil gusto niyang kilalanin ang sarili. Napakalungkot niya at hindi niya matiyak kung siya ba ay makakapagtrabaho ng maayos. Kapag naman hindi siya nagtrabaho, baka maburyong lang siya sa bahay. Parang lahat ng lang ng bagay ay wala siyang buong desisyon. Nakamasid siya kay Lux habang ito ay nag-aasikaso. Naglalagay ito ng mga damit sa bag at nakararamdam siya Nag-iisip siya ng masama, na hindi na ito babalik. Kung nariyan ang nanay niya baka mapag-alitan siya. Dahil ang sasabihin nun, masyado siyang taliwas sa katotohanan kung mag-isip. Binura niya ang isip na hindi na si Lux babalik. Bibiyahe. Nga pala ito at masama na mag-isip siya ng ganun. Deep inside her, she wanted to go with him. Sana ako na lang siya, hindi napigil na sabi niya at huli. Na para bawiin. Agad na napatingin sa kanya si Lux habang nakaupo. Siya sa solohang sofa. Baby, don't say that, anito at hindi nagsayang ng oras. Para hindi siya lapitan. Nag-squat ito sa harap niya at hinapload siya sa pisngi. Hindi ko siya kakausapin, pangako. Sumasabit lang. Naman siya at wala akong magawa dahil sa bata. Just trust me with the words that I've said, ha? Ngumiti ito pero hindi. Siya ngumiti. Pwede bang ipaalam mo ako kay Sir Van na hindi ako papasok? Masama ang pakiramdam ko. Of course, baby. Mga hapon na ako pupunta sa apartment, pag-iiba niya para mawala na sa isip niya si Diana. Di na niya alam paano pa kokontrolan ang emosyon niya. Sobrang selos ang nararamdaman niya. Baby, kahit nagseselos ka, ayokong makikipag-usap ka pa rin sa iba ha. Tumanggo siya. Oo naman. Hindi naman siya ganun na. Problemado lang ay maghahanap na ng iba. Napakabait ni Lux. Wala siyang dahilan para tumingin sa iba. Si Diana lang. Ang problema nila. Hindi ko gagawin yun. Parang di mo naman ako kilala. Sagot naman niya rito. I hope so, baby. Napakunot noo siya sa sagot nito sa kanya at napaawang ang labi niya. Bi bakit ganyan ang sagot mo? I saw you with him, mahinang sagot nito saka bumalik sa bag na inihahanda. Napatde siya saglit, kasama ko si Gigi. Inaalok niya. Kaming sumakay pero hindi naman ako sumakay. Si Gigi ang sumabay sa kanya, hindi ako, napataas ang boses niya. Dahil naiinis siya sa akusasyon nito sa kanya, buntis lang. Ang asawa mo, kung ano-ano ka na. LM just reminding you. Wala naman akong sinasabi. Ikaw lang ang galit, sagot din ito sa kanya. Bakit? Hindi ka naman ganyan noon kung sumagot sa akin. Ngayon porke magkakaanak na kayo iba ka na. Jesus. Anong iba? Walang iba. You're just exaggerating, Heart. Sabi ko lang nakita ko kayo, and I'm hopeful na hindi ka madala ni Franco kahit na ganito ang sitwasyon natin. Hindi ito dahil sa buntis si Diana magkakaanak na kami. Hindi siya umimik. Naitikom lang niya ang mga labi at umiyak ng tahimik. Let's say, takot ako sa sarili kong multo dahil ako humahanap ng mga babaeng magagamit ko nung halos. Problemado na ako na sobra sa asawa ko. I needed comfort and love and understanding and I found it in random girls. I've bedded. Ayoko na gawin mo yun. If you don't want me anymore, just say it straight. I don't want you to cheat, find another man who will comfort you in times that I don't. Yun lang naman. Siguro ito ang karma ko. Takot na takot akong gawin mo ang ginawa ko pero magkaiba ang sitwasyon. Ako. Alam kong hindi na ako mahal ng asawa ko, kumakapit lang. Ako pero ikaw, mahal kita, paliwanag pa nito sa kanya. Tumanggo siya pero nakayuko pa rin siya. Baby, tahan na. Ayokong umalis na umiiyak ka. Pinahid niya ang mga luha ng isukbit nito ang backpack. Come here, he gently commanded her. Tumayo siya kaagad at niyakap niya ito, mahigpit. Ganon din naman ito sa kanya at hinalikan siya sa tuktok ng ulo. Tahan na. Aalis na ako, luha pa ang pabaon mo. Natatawa nitong sabi kaya natawa na rin naman siya. Tiningalan niya ito at tinanguan, hatid na kita sa pinto. Of course, naman ni Lux. Bumaba sila ng hagdan at diretso sa pintuan. Doon ay tumigil ito at hinarap siya. Mag-ingat ka ha, sa trabaho sa lahat. Marami akong kwento pag-uwi ko, tungkol sa pag-uusap namin ni Mommy. Ikaw din. Ayusin mo ang usap sa kanya ha. Text mo ako kapag may pagkakataon. Smemper po. Sagot naman ni Lux saka siya hinalikan sa labi at niyakap ulit. Binuksan nito ang pinto at lumabas ito pero hindi mates ni Heart ang sarili. Lux, she called him and ran towards him. Natawa ito nang yamakap ulit siya. Halos naramdaman pa niya na umangat siya sa carpet saka siya nito ibinaba. Bumalik siya sa loob ng bahay at tinanaw na lang si Lux. Nang sumakay sa sasakyan. Kumaway ito sa kanya kaya kumaway din siya. Medyo matagal pa itong nakatingin at parang ayaw pang umalis hanggang sa umusad ang sasakyan. Sa kanya inilapat ang dahon ng pintuan ng talagang
Hindi na niya matano ang sasakyan ni Lux. Boredom hits her. Para na siyang tinamad na hindi niya maintindihan at agad na napaupo ng sumakit na sobra. Ang puso niya. Halos mamilipat siya roon sa kinauupuan niya pero makalipas ang ilang saglit ay nawala rin naman. Pero hinang-hina naman siya. Baka sakit na sa bato ang mayroon siya at hindi na. Basta UTI lang. O baka nagkaroon na siya ng sakit sa matris. Dahil sa pag-inom niya ng pills noong nakaraan. Mas mabuti pang magpa-check up siya, total ay hindi naman siya papasok sa trabaho. Umakyat siya sa itaas matapos na mahimazmasan. She has to prepare to see a doctor. Pagkapanhik niya ay nakita niya ang bundle ng pera sa may mesa malapit sa cabinet. She didn't notice it earlier. Nilapitan niya iyon at napangiti siya nang makita ang nakasulat sa bond paper na nakapulupot sa mga pera. Panggastos ng baby ko habang wala ako. May heart pa iyon na drawing kaya natawa siya. Ang kapal naman na panggastos nun. She flipped it and saw a number written on the other side of the paper. 50K. Suska, baka 1,000 lang ang magastos niya roon. Bilang pamasahe papuntang trabaho at pauwi, sa loob ng 3 o 4 na araw na mawawala si Lux. Libre naman sila sa merienda at panaghalian. Sa gabihan naman ay kasya na sa kanya ang 15 pesos na ulam sa karinderya sa labasan ng apartment. Inilagay niya iyon sa kanyang bag at ibabalik na lang niya kay Lux pag-uwi nun. Miss na kaagad niya iyon. Pilit niyang iwawaksi ang masamang kaisipan na magiging masaya ang dalawa ni Diana sa Cebu na mag-inarte iyon kay Lux at gagamitin ang baby para mapasunod ang lalaki. Binalot na naman ng matinding iritasyon ang buong sistema niya at napakamot sa ulo. Tinungo niya ang banyo para maligo at makapagpa-check up sa doktor. Sasabihin na lang niya kay Lux pag-uwi na kumuha siya ng pera para sa pagpapatingin sa doktor. She removed her clothes and lastly, her underwear. Daig pa niya ang binuhusan ng yelo nang makita niyang nakadikit sa panty niya ang isang mapulang bagay na may kasamang kulay puti na ewan. She couldn't describe it. It is something beyond her knowledge. Was it passed with a mixture of blood? Kaya ba ganun kasakit ang puso niya ay dahil sa bagay na iyon na inilalabas niya. She has to see a doctor to find out if she has recurrent urinary tract infection. Matapos na makapag-ayos ng dalaga ay isinukbit niya ang bag at pinatay ang lahat ng ilaw. Nag-compose siya ng mensahe para kay Lux, nagpapaalam na pupunta siya sa doktor. As usual ay walang reply kaya itinago na lang niya ang kanyang smartphone. Lumabas siya at tumingin sa paligid. Napakatahimik ng buong lugar at iyon ang isa sa gusto niya. Roon. Walang mga bahay at talagang walang makakapansin sa kanila ni Lux. Ang bahay na sunod sa kanila ay malayo na. At palibot ng mataas na bakod. Bakante pa ang mga lote. Roon, at sabi ni Lux ay develop pa lang para sa isang duplex townhouse. Naglalakad na siya papunta sa kalsada nang makita niya ang dalawang lalaking naninigarilyo sa may dadaanan niya. Hindi alam ni Hart kung bakit ang inisyal na sinabi ng utak niya sa kanya ay umiwas siya. Hindi siya nagpahalata na natatakot nang mapansin niyang nakatitig ang dalawa sa kanya tapos ay ngumisi pa. She immediately turned around to go back inside the house where she would be safe. Malalaki ang hakbang niya babang kumakabog ang dibdib. Miss na sexy. Paisa naman. Anang lalaki pero napamadali siya hanggang sa tumakbo na siya papunta sa pintuan pero nang akma naman niya iyong nabuksan na ay saka naman may humawak sa kanyang braso kaya napatili siya. Diyos ko. Nagpumiglas siya. Hoy. Ani Franco sa kanya kaya napalingon siya kaagad. At wala na ang lalaking papalapit sa kanya kanina. She saw his car and she felt so relieved. Tumulo ang luha niya at agad na napayakap sa lalaki. Salamat dumating ka. Sino ba yon dalawang unggoy na yon? Mukhang mga adik ah. Maghahatid lang sana ako ng tender dogs pero namukan kita kaya bumaba ako kaagad. Hindi ko kilala. Diyos ko, nanghihina na sambit niya. Nasaan na? Napabitaw siya rito pero nakawak pa rin siya sa mga braso dahil nangangatog ang mga tuhod niya sa labis. Natakot. Bakit ngayon pa ito nangyari na wala si Lux? Ngayon pa. Na masama ang pakiramdam niya. Wala na, tumakbo nung nakita ang sasakyan ko. Mabuti pa pumasok ka na sa loob. Tumanggaw siya at tumangala kay Franco pero ang ipinagtaka niya ay nakangiti ito sa kanya, ngiting tulad ng mga lalaking iyon na nagtangka sa kanyang humabol. Chapter 67 Lux. Out of reach. Tangina. Makailang beses na nagmura si Lux nang hindi niya makontak si Hart. Pangilang tawag na niya iyon. Sa dalaga mula pa kanina. Kating-Katie na nga siya kanina pa na magkaroon sila ng pag-uusap. He was damn so excited for he never had any chance. Ngayon ang pagkakataon niya para makausap iyon. Dahil hindi na siya binubuntutan ni Diana, na kapag nasa sala siya ay gusto nasa sala rin. Para iyong isang asong ulol. Na ayaw mawalay sa amo. Kapag dumukot siya ng smartphone ay nakasiksik kaagad ang mukha at sumisilip.
Hindi na tama pero para na siyang nasasakal at hindi makalaban. Ginagamitan siya noon ng armas, at iyon ay ang pagbubuntis nun. Ang ginawa niya para matahimik iyon ay sinamahan niya sa kwarto para mahiga lang. Bukas lang ang pintuan at hindi niya isinasara. Nasa bahay sila ni na Katie tumutuloy pero humingi siya ng hiwalay na kwarto. Siya ang tumayong tagapamagitan sa pag-uusap ng mga magulang ni Caleb kay Alfonso. The entire moment, Katie was beside him. Ayaw nun na bumitaw sa kanya dahil natatakot sa ama pero wala namang ginawa si Alfonso, at pasalamat siya roon. Mas nanag pa rin ang pagiging ama nun kay Katie. The family will now move to Manila. Susunod na lang si Alfonso at tatapusin ang termino sa politika. Mauuna nang sumama si Elisa sa kanila sa Maynila. At masaya siya para sa kapatid niya na may mga magulang itong buo at nagmamahal dito. He doesn't feel so envious right now. He was so happy for her sister. Iyon ang heart magic na naimulat siya sa tamang maramdaman para sa kapatid niya at ina. Ganon din ang ipinakikita nun sa kanya, tinatanggap siya kahit na magkakaanak na siya kay Diana. Nasa balkonahe siya sa mga sandaling iyon at humihit-hit ng sigarilyo, hindi mapakali. He called Vandross. It's already 8 in the evening. Pangunang gabi niya sa Cebu pero wala siyang natatanggap na kung ano mula sa girlfriend niya. Ang una at huling mensahe ni Hart ay pupunta raw sa doktor dahil magpapa-check up. Hindi na nga niya iyon na i-reply dahil si Diana parang mga teleskopyo ang mga mata. Na i-reply niya iyon ay makalipas na ang 1 oras dahil nagpanggap siyang babanyo. Ngayon ay tulog na ang babae kaya naman nakatakas siya. Ang hirap ng sitwasyon pero kakayanin niya. He has to be strong for Hart without endangering his baby. Tinawagan niya si Vandross para alamin kung anong numero ni Gigi. Bro, sagot nito sa kabilang linya, sorry, I was preparing something on my laptop. Number ni Gigi, meron ka. Bakit? Hindi ko makontak si Hart. I'm so damn worried here. She said she'd go to the apartment and stay there for several nights until I was back. Sige, pre. Sandali. Diyan ka lang. Hindi siya sumagot pero may kaisipan siyang hindi maganda. Baka kung napaano na iyon sa klinik ng doktor. Hindi niya naman alam kung saang doktor iyon. Bro, hindi sumasagot si Gigi. Pupuntahan ko na lang. Tawagan kita kaagad. Nawala na iyon sa linya kaya napahawak siya sa railing. At napabuntong hininga. May problema ba, anak? Boses iyon ni Elisa sa likuran niya pero umiling siya. Kanina ka pa rito. Tingnan mo yang mga upos ng sigarilyo mo. Para kang si Alfonso kapag nababalisa. Nakakailang stick na halos mabanggag na. Hindi pa rin siya umimik. Gusto na niyang bumalik sa Maynila, Tangina. Alam kong malayo ang loob mo sa akin pero ako pa rin ang mami mo at pwede kang magsabi. Sagutin mo nga ako ngayon din kung bakit kayo naghiwalay ni Daddy. Naramdaman ni Lux ang paglapit nito sa kanya. Mabuting asawa ang daddy mo at ako ang may problema sa amin. I was a nagging wife, mad at small things. He does. Hindi ko alam kung bakit ako ganun. Napakaselosa. Ko to the point na obsessed na siguro ako sa kanya. Nang ma-realize ko na sobra na ako at hindi na niya pinapansin ang pagiging masama kong asawa, inisip kong may iba na siya kaya ako nakipaghiwalay. Ngayon na matanda na ako. Lux, alam kong guilt ang naramdaman ko kaya ako lumayo sa kanya dahil pakiramdam ko ay hindi na ako ang karapat-dapat na babaeng makasama niya. Sa kabila ng lahat, ay hindi niya ako pinagtaksilan at maruming isip ko lang ang may kagagawan nun. When I met Alfonso, lahat ng ginawa ko sa daddy mo ay yon ang mismong naranasan ko. At nang tangkain kong bumalik sa daddy mo, ayaw na niya. He said he'd rather die alone. Tumingin siya rito. Ako ang may kasalanan ng lahat. Ngayon na nakikita ko si Katie sa ganitong sitwasyon, pakiramdam ko pinarurusahan ako ng langit. Halos parang wala na sa akin may gusto, kahit sarili kong mga anak, naiiyak na sabi nito sa kanya, anak. Kung panganay may ibang ba? Umiling siya dahil alam niyang si Hart ang tinutukoy nito, she's my everything. Hindi tulad niyo ng daddy ang love life ko. May sinabi si Katie tungkol dito kay Diana. Bakit ka nagdududa na hindi siya buntis o iba ang ama ng bata? Because she never wanted to bear a child, and because she was running after the man she first loved. Suska, napatutap ito sa bibig. Galing ako sa doktor, nagtanong pero wala akong sagot. Na nakuha na nakapagpanatag ng loob ko, ma. Napahikbi ito bigla. Hindi siguro nito inaasahan na tatawagan niya itong ma. Hart was the reason why I came here. Sinabihan niya. Akong makipag-ayos na sa iyo at yun na ang gusto ko dahil matanda ka na at matanda na ako. Pero, may mga problema. Ako ngayon kaya hindi ako makapag-focus sa kung anong ipinunta ko rito. Ayos lang, anak. Ang mahalaga ay nandito ka. Anong maitutulong ko para gamaan ang problema mo? Makabawi man lang ako. Lux shook his head.
Nothing. Wala naman siyang maisip. Di naman niya pwedeng pilitin si Diana na hilahin sa ibang doktor para magpa-test o di kaya ay magpa-DNA sa bata, ora mismo. Wala naman. Ma. Hindi ko lang alam ang aking gagawin. Para may mapatunayan ako sa mga hinala ko. Gusto kong mag-imbestiga pero hindi ko naman alam kung saan ako mag-uumpisa. 2 bagay lang naman para malaman kong buntis ang isang babae, sa dugo at sa ihi. Common ay ang ihi, anak. Ngayon kung gusto mong matest, yan ang mahirap dahil hindi mo naman pwedeng kunin ang ihi ni Diana sa toilet bowl, natatawa nitong sabi, kung paihiin mo naman siya, baka magtaka siya. Napatanga siya rito at napaisip kaagad siya. Kailangan niyang makuha ang ihi ni Diana. Umihi iyon ay tuwing umaga malamang pagkagising, o di kaya ay kapag bago matulog. Tulog na iyon ngayon. How about Tabo at Timba? Excited na tanong niya sa ina. Pwede. May portable toilet ang Tito Alfonso mo. Anak. Hindi pa niya nagagamit yon. Pwede yon tapos iti-test natin sakit. Sandali anak, kukunin ko. Nagmadali itong tumalikod habang siya ay nakatingin. Lumingon si Elisa sa kanya. Pinapatawad na kita, ma. Agad iyong bumalik at yamakap sa kanya, umiiyak. Salamat, anak. Akala ko hindi na darating ang araw na ito. Ang tagal kong hinintay. Puro ako takot at hiya na. Harapin ka at kausapin at umabot na ako sa ganito katanda. Na hindi ka man lang nakausap. Salamat, anak ko. Hinalikan niya ito sa noo at nginitian, you're still my mother after all and if it wasn't because of you, I'll never be. Lux Montesalvo. Saglit silang nagkatitigan na mag-ina tapos ay tinapik nito ang dibdib niya. Kukunin ko na ang toilet. He chuckled, yes, ma. Ilang saglit siyang nakatayo na mag-isa sa may balkonahe, medyo maluwag na ang paghinga. Nakabawas na siya ng isang pasanin at pasalamat siya. Napakalaking bagay pala sa loob niya ang mapatawad ang nanay niya sa pag-iwan sa kanila. Ang tagal na pala niyang pasani yun sa puso niya, at ngayon ay parang lumuwag ang lahat. At bakit pakiramdam niya ay wala talagang taong naniniwala kay Diana. His phone beeped and so he immediately looked at it. Vandross, bro, wala si Hart sa apartment. Wala rin siya sa townhouse. Damn it. Nagparoon at par ito siya, naguguluhan sa sarili. What? The F*** K is happening. Did Hart leave him now? Sukat sa kaisipan na iyon ay napailing siya at yumuko. Kagat niya ang labi at naiyak siya. Bakit? Tuluyan nang nawala. Ang katiting na lakas ng loob niyang lumaban kung sinukuan na siya ng taong ipinaglalaban niya. Chapter 68 Lux. Hart was nowhere to be found and he's so down and nervous. Hindi malaman ni Lux kung paano pipigilan ang pagkawala ang luha sa kanyang mga mata sa mga sandaling iyon habang naglalakad papunta sa kwarto ni Katie. Sabi ni Elisa ay may mga nakita iyong pregnancy test kit sa kwarto ng kapatid niya. Humingi raw siya ng isa para sa binabalak niya. Itutuloy pa rin niya ang plano kahit nagulong-gulo siya sa pagkawala ni Hart. Nag-utos na siya kay Vandross na pumunta sa pulis. Kahit na wala pang 24 oras ang nakalilipas para ideklara na iyon ay nawawala. Binasehan niya ang huling text nun sa kanya, bandang alas 9 ng umaga, na sabi ay pupunta na sa doktor. Generic lang ito, kuya ha pero this works like magic. To. Mabilis ang result, segundo lang. And kuya, wala. Talagang sagot si Ate Hart, ani Katie nang iabot sa kanya. Ang kit, out of coverage area siya. Wag naman sanang may mangyari sa kanya, Katie. Sagot niya sa kapatid. My God, kuya. Don't think of that thing. Wala sa kanyang nangyari. Baka. Anito na hindi rin malaman ang sasabihin dahil sa maikling panahon na nakasama nito. Si Hart, alam nila pareho na hindi iyon nagpapabeya na hindi mag-reply ng matagal, liban kung oras ng trabaho. And since Hart never went to the restaurant to work, there's no reason for her not to give him an update, unless she left. DAMN it. No. Napahimalos siya ng mukha at malungkot na tumingin sa kanya si Katie. He sighed and controlled his emotion. Hindi na niya alam kung anong klase ng emosyon ang pumupuno sa dibdib niya. Nagdududa siya na baka iyon ay umalis na, may kasamang iba, o umalis dahil ayaw na sa sitwasyon nila, at ang huli ay napahamak. Hindi alam ni Lux kung alin doon ang mas matimbang. Dahil lahat ng mga ito ay nag-uunahan sa pag-okupa sa kanyang isip at damdamin. Kuya, phone mo, ani Katie sa kanya kaya napatingin. Siya sa hawak na smartphone, tumutunog, umiilaw at nagba-vibrate. Vandross calling. Bro, aniya kaagad sa ninenervyos na boses. Galing na ako sa presinto. Nakiusap ako na hanapin. Ngayon na ngayon din si Hart. Hinangian ako ng litrato at ipapakalat daw nila bukas kapag wala pa. Sabi ko ipakalat na. Ngayon, magbibigay ka kako ng pabuya na 2 milyon. Ikaw magbabayad ha. Kahit 1 bilyon pa, matigas na sagot niya. Aanhin.
Niya ang bilyones niya kung maawa naman ang totoong kasiyahan niya sa mundo. Kahit na gaano pa karami ang pera niya, hindi iyon makakahulma ng isang bagong heart. Ginagawa na ba nila ang trabaho? Yuzisa niya. Ayaw nga sana at sayang daw baka raw na mamasyal. Lang naman. Hindi si Heart ang tipong mamamasyal mag-isa. Ganitong oras, buwisit na sagot niya. Sabi ko nga na hindi niya ugali yon lalo na ang best friend niya ay nasa apartment. Kumpare ko naman iyong pulis kaya nakiusap ako kahit hindi pa 24 hours na. Nawawala si Kapuso. Baka naging kapamilya na. Humalaklak ito pero lalo siyang nabwisit. Ulitin mo yan at matatanggalan ka ng ngipin. Biro lang. Tawa pa ulit nito, pero nag-aalala si Gigi. Dahil inactive na ang messenger ni Heart mula raw kanina. Pang-umaga. Jesus Christ. Uuwi na ako bukas ng umaga. May aasikasuhin lang ako dito. Tumawag ako dahil si Lola Carmen pinapupunta ako sa mansyon. Tumawag sa akin via landline. Hindi raw siya marunong mag-send sa iyo kaya ako ang pinaaasikaso. Mag-send ng ano? Kunot noo siya. Ewan ko bro. Walang sinabi pero galit sa akin. Hindi ko naman inaano. Tatawagan kita. Isend ko raw sa iyo at magpaliwanag ka raw. Hindi na siya umimik. Pakiramdam niya ay magkakatumor na siya sa utak sa mga nangyayari. Masisiraan na ako, Vandross. Galit na single niya sa kinakapatid. Ipamemental kita. TANGINA ka. Humalaklak ito, easy ka lang, kapatid. Walang mangyayari kung mauunahan ka ng panik. Basta ako ang masasabi ko ay konektado ito sa lahat. Yan hinayupak. Mong asawa ang sobra. Nakakapanggigil, Lux. Sinasabi ko. Sa'yo mauuna ko pang sakalin yan. Drama napaka-arte. Gigil na sambit nito at ramdam niya rin iyon. Kung siya nga lang ay matagal na niyang si Diana. Inform me about mama. Oo. Pinatay niya ang tawag at napapagod na nalaglag ang mga balikat. Aabangan ko na si Diana, Katie. Oo, kuya, mabilis nitong sagot, 3 drops or 4. Kuya, paalala nito ulit sa kanya at tumanggaw naman siya. Diyos ko, Heart. Nasaan ka na? Parang umi-echo-echo sa utak niya ang sinabi ni Vandross na iisa ang lahat ng pangyayaring ito. Kung talagang umalis si Heart, mas matatanggap niyang umalis. Iyon ng kusa. Kaya niyang tanggapin pero kung may kumuha roon o napahamak iyon, hindi niya matatanggap. Pumasok si Locke sa kwarto, nakatago ang kit sa bulsa niya. Nakita niyang yumiinat si Diana tapos ay napatingin sa kanya. Bakit gumising ka na? Maaga pa. Aniya, kunwari ay concerned, get back to sleep. Dito ka na sa tabi ko, anito kaya lihim siyang napatiim bagang, I want to make love. Umi-NGOs ito kaya tumikwas ang labi niya, bed rest. No. Love making. Pinadalhan ka nga ni mommy ng portable toilet. Para raw hindi ka mapagod sa paglalakad papunta sa banyo. Really? Nakangiti itong sumilip sa puting ihian, she's so sweet. Of course. She's so excited to see her apo. Parehas sila. Ni mama. Tell me if you want to pee, aalalayan kita. Made in China na ba siya? Purong plastic. Ang galing. Di niyang magpanggap dito na concern siya pero gigil na. Gigil na siya sa pamba-blackmail gamit ang baby niya. I will pee and I'll go back to sleep. Dito ka na sa tabi ko. Kaagad niya itong inal alayan na bumangon. Heto na ang pinakahihintay niya. Umaayon sa kanya ang pagkakataon. Pull down my undies, masakit ang balakang ko. Anitong humawak sa balakang. Sumunod siya, patay mali siya. Wala na talaga siya ritong Katie ting na interes man. Napakaganda ni Diana pero hindi na siya rito naaakit. Kahit pa siguro maghubad ito daharap niya ay wala na, manhid na ang kanyang ahem. Naupo ito sa bowl at laking ginhawa niya nang marinig niya ang ihi nito. Agad niya itong kinunan ng tisyo. Don't throw it inside. Baka magbara sa bowl pagtapon. Ko. Hand it to me, Aniya. Todong ngisi ito nang iabot sa kanya ang tisyo na ginamit na pamunas. Mukha siyang tanga pero sa sandaling iyon ay ito ang tanga sa harap niya. Lie down. Itatapon ko lang ito para malinis ang ihian mo. Okay, maarte na sabi nito sa kapamausing sa ibabaw ng kama ng mahiga. Agad siyang pumunta sa banyo at inilok ang pinto. Maliligo lang ako saglit, babe. Aniya. Okay. Dali-dali ni Lux na inilabas ang kit mula sa kanyang bulsa at kumuha ng ihi mula sa isang sosyalan na arinola. Inilapag niya ang kit sa ibabaw ng puting lavatory. Nanginginig siya. 1, 2, 3 drops. 4. Higit ang kanyang paghinga nang makita niya ang likido na umaandar sa pregnancy test kit. Segundo lang daw. Lalabas na. 1 line negative and 2 is positive. He saw the first line and patiently waiting as the urine was slowly making its way to the next one. Chapter 69 Locks. He was waiting, not even blinking while he was staring at the kit. Parang tumigil na ang oras sa paligid niya habang umaandar ang likido papunta sa ikalawang guhit. May isa nang
Guhit at ninenervyos siya. Hindi niya alam kung matutuwa siya kapag naging dalawa ang pula o malulungkot din siya kapag iisa. The urine hit the line. S***T. Para siyang mamamatay habang naghihintay pero lumagpas na ang ihi ay walang nabuong ikalawang guhit. Putangina. Mura niya at halos masuntok niya ang tiles na pader ng banyo. Nanlumo si Lux na napaiyak, kagat ang kanyang labi. His bite was so hard and he could almost taste his own blood from his bottom lip. Ginawa siyang tangier ni Diana. All this time, she wasn't pregnant. Damn it. Planado. Lahat nito ang kunwa-kunwari ang pagbubuntis. At kahit na ang dugo ng gabing nagtalo siya ay hindi totoo. Everything was G fake. Tama si Hart sa biro nun na may baon ito na kung ano. Sa underwear at malamang ay binasag para magmukhang dinudugo. Mapapatay niya ang hinayupak na si Christian Mayor. Christian Mayor huwad na doktor. Hayop kayo. Bulong niya at gigil na gigil pa rin. Pumapatak ang mga luha niya sa lavatory. Mga mapanlin lang na nilalang. Sobrang nagkamali siya nang piliin niyang mahalin si Diana, dahil si Diana ay isang sira. Ulong sarili lang ang alam na mahalin. Kalma, Lux. Pinahid niya ang mga luha at kinuha pa ang isang pregnancy test kit. He tried another one just to be sure and complete his evidence for it will justify everything. Leon ang kanyang alas ngayon na walang makakatalo. Hindi nagaano ang kanyang kaba habang pinapanood ang pag-andar ng ihi ni Diana. It was also negative. Malamang yun ang resulta kasi sinungaling nga. At buntis man sa hindi si Diana, hahanapin pa rin niya si Hart. He made a promise to her that she would still be his love even if he was about to have a baby. Itinago niya ang pregnancy result sa kanyang bulsa at inayos ang sarili niya. Daig pa niya ang siya ang buntis. Naghubad siya at pumunta sa shower. Tapos na. Hindi na siya mauuto pa. Babalik na siya sa Maynila ngayon din at walang makakapidyo sa kanya. Nakatukod ang mga palad ni Lux sa pader ng tumunog na naman ang smartphone niya. Bro. Hindi ito maganda. Anong hindi maganda? Kunot noo siya. Ihanda mo ang sarili mo dahil si Lola ay umiyak dito at galit na galit. I'll send something to you. He looked at his phone and waited for the files. Mga iitrato ang mga ipinagsend ni Vandross kaya pinindot niya agad, at parang piniga ang puso niya nang ang una niyang makita ay si Hart na nakayakap kay Franco sa mismong labas ng townhouse. And the two kissed. He also had a photo with her, kapag ibinababa niya si Hart sa may restaurant. Ibinalik niya ang mga mata sa mga kuha ng dalawa ni Franco at parang namatay na rin siya sa mga sandaling iyon. Hindi niya maialis ang mga mata sa pagkakatitig sa magkahalikan na dalawang tao na yon hanggang sa marinig niya ang boses ni Vandross, kaya idinikit niya ulit ang aparato sa tainga. Wala rin daw si Franco, sabi ni Gigi. Hinahanap din daw ng barkada, dala raw ang lahat ng gamit at may resignation daw sa opisina. Posibleng magkasama ang dalawa. Hindi siya umimik. Wala siyang lakas ng loob na magsalita o sumagot kahit na kay Titing. Wala na. Lux, boses iyon ni Carmen kaya lalo siyang naiyak. Para siyang bata sa mga sandaling iyon, nang hihina at walang umaaruga. An envelope arrived. Ibinigay daw iyon ng babae kay Sayani. Hindi ko alam kung sinong babae basta ang sabi ay concerned daw sa iyo. Mabel, tama. The woman I fired. Tak ang tanong niya. I don't know. Ang sabi rito sa sulat ng Mabel, inuuto ka lang ni Hart. Ang sinisante mo raw ay mga inosenteng tao dahil totoo naman daw nakabit mo siya at sila ang nagsasabi ng totoo. Ngayon daw ay patas na kayo sa pagsisent mo sa kanya. My God. It seems like matagal na kayong minamanmana ng babaeng ito, pare. At ngayon, itong mga nakuha niyang litrato, ewan ko kung paniniwalaan mo. Umalis ka, sumalisi. Ang iba. Do you believe it? Umiiyak na tanong niya dahil parang pinag-aapat na naman ang utak niya. Mahirap magsalita. Baka oo, baka hindi pero hindi. Mahalaga ang paniniwala ko, dahil ikaw ang mas nakakakilala sa girlfriend mo. Though, I really saw her several times, walking with Franco. Hindi ko alam kung normal na nagkakasabay o talagang nagsasabay. Wala. Tayong pwedeng paniwalaan ngayon, bro, sarili lang natin. Ikaw, sarili mo. Malungkot niyang pinahid ang mga luha niya. They feeling at that very moment was like losing a dear loved one who would never come back again. Hindi pwedeng magsinungaling ang mga litrato na iyon. Unless these were edited. Pero mukhang edited iyon. Hindi. Makakapagpa-photoshop agad-agaran ng napakalinis ang gagawa ng ganong kasinungalingan. And these photos told him exactly that it was Hart. Iyon mismo ang damit sa attachment na ipinagsend dun sa kanya via MMS. Kanina lang yun sa pagpunta sa doktor. Para na siyang tuliro ng magtapis ng tuwalya sa baywang. Bitbit ang kanyang mga gamit ay lumabas siya ng
Banyo at walang tingin na naglakad papunta sa pinto. Locks, tawag ni Diana sa kanya pero kumaibot lang ang mga panga niya. He was hard. Ang mga mata niya ay matatalim at nakakuyom ang mga kamao. Ilang tao pa ang manloloko sa kanya at iskaman siya ng daan-daang libong piso. Uuwi na siya sa Maynila at papatayin niya si Franco. Si Hart, hindi niya alam kung anong magagawa niya dahil tulad ni Diana ay sinungaling din iyon at mapagpanggap. Kuya, tawag sa kanya ni Katie pero kahit ang kapatid ay hindi niya pinansin, na halatang naghihintay ng balita. Kasama nito si Elisa pero parang mga hangin na hindi niya nakita ang mag-ina. He was so mad and crying was not his best option. His DAMN mode gun 30 and F **K these people who hurt him and made him look like a fool. Sa ngayon ay walang laman ang isip niya kung hindi ang sakit na dinala sa kanya ng mga taong ito na minahal niya at pinagkatiwalaan. Lintik lang ang walang ganti. Chapter 70. Frank, hindi nakuhang ituloy ni Hart ang sasabihin. Nang bigla siyang halikan ni Franco at hawakan sa may batok. Halikan mo ako pabalik o sasaksakin kita, kabit ka. Anito sa gigil na salita at parang nagyelo ang buong sistema niya. Napahikbi siya at nanginginig na humawak sa mga balikat nito at pikit matang ginawa ang utos nito sa kanya. Ngumisi ito at may tunog yun. Hindi siya makagalaw. Dahil nasulyapan niya ang hawak nitong patalim. Oo, maikli. Iyon pero sapat na para bumaon sa tagiliran niya at malagay siya sa alanganin. Pasok, angle nito sa kanya habang yakap pa rin siya at nasa likod niya ang kutsilyo. Franco. Wag, pakiusap niya rito habang umiiyak. Parang hihimatayin siya sa takot pero pilit niyang nilalabanan ang panghihina. Kala mo di ko alam. Katulad ka rin ng nanay ko na. Mukhang pera. Patanggi-tanggi ka pa sa alok ko, gusto mo. Lang pala ay bilyonaryong may asawa. Tila nakakainsultong. Ngisi nito, matagal nang pinasusubaybayan sa akin ni Ma'am Diana ang asawa niya para hindi siya mahuli na. Hahabol-habol siya kay Enrico Mariano. Swerte talaga na. Kasama ka pala sa kwento nila. Kaya lang, ang kawawa kong Ma'am inayawan ni Enrico at alam mo kung bakit, dahil may nagugustuhang waitress. Ikaw siguro yon. Nagpumiglas siya pero idinin nito ang kutsilyo sa may likod niya kaya siya napatigil at muling napaiyak. Siyempre, loyalty ko ay sa amo ko. Buwisit din ako sa asawa niya ang yabang ng asta. Di ko ipagpapalit ang pera sa'yo. Gigil na asek nito sa kanya, napakabobo ni Deluxe. Para iwan ka sa ganitong lugar na ni CCTV ay wala. Tumawa ito at may tunog pa. Cellphone. Anito kaya kinag ang mga kamay niyang hinalungkat ang bag. Naghahanap siya ng maisasaksak dito. Pero nakita niya ang isang babae na nakasombrero at jacket, may hawak na camera. Nakatayo lang iyon sa may pintuan at naghihintay. Cellphone. Antag ni Franco kaya napaitlag ang dalaga. At ibinigay dito ang aparato habang nakatingin siya roon. Umiiyak. Ano pang ginagawa mo rito, Harriet? Develop mo na. Yan at ipadala mo sa lola at sa pinakamamahal nitong si Deluxe Yabang, Montesalvo. Tatanga-tanga ka pa. Umaandar ang oras. Hindi siya mayabang. Galit na sigaw niya pero tumaas ang kamay ni Franco at akma siyang sasampalin kaya agad siyang napatikip at napahagulhol. Ano bang kasalanan ko sa iyo? Malandi ka tulad ng nanay ko. Isa kang kabit. Naninira ka ng pagsasama ng mag-asawa. Wala akong sinisira dahil dati nang sira, umigakas ang kamay nito sa mukha niya at napaupo siya sa sofa. Naliyo siya at parang saglit na nadilim ang paligid pero nakita niya si Franco na nagtatanggal ng pantalon. Gusto mo ta? Mahilig ka rito, ngumisi ito kaya sa kabila. Nang matinding takot ay nag-isip siya ng paraan kung paano makakatakas. Hindi bale nang mamatay siya basta hindi dapat magtagumpay ang lalaking ito sa pinaplano sa kanya. Alam ng Diyos na mabuti siyang babae kaya hindi siya pababayaan ng nasa itaas. Alam ng Diyos na si Lux lang ang mahal niya at walang iba. Wala ka nang sisirain na pamilya dahil sa oras na makarating kay Deluxe ang mga litrato na yon, palm na sa'yo. Babalik na siya kay Ma'am Diana dahil magkakaanak na sila. Muli siyang umiyak dahil dun. Lux never wanted a cheater in his life for he never cheated just because he wanted to. More than any reason, he badly needed comfort, attention and companionship. Ang mga litanyang iyon ni Franco ang naririnig ni Hart. Habang pilit niyang ibinabalik ang sariling huwisyo, na nawala dahil sa lakas ng sampal na inabot niya. Kahit na lumaban ka, wala kang mapapatunayan. Lalabas kang scammer na kabit. Ay demanda ka pa ni Deluxe at ni Carmen Zeta. Umiiyak siyang bumuwelo nang ibaba ni Franco ang pantalon at tumambad sa kanya ang ahem nito. Sinipa niya ito sa ARI at lahat ng lakas niya ay inubos niya roon. Bahala na sa kalabasan pero na out of balance ito. At bumaliktad sa sahig. Array, PUTANG. Yakap ang kanyang bag ay halos matamba pa siya nang tumakbo papalabas ng bahay.
Kahit napagod na siya at halos wala ng lakas, pilit niyang ililigtas ang sarili sa isang demonyo. Tumakbo siya papunta sa kabilang parte ng daan. Wala. Siyang lingon-lingon dahil wala siyang pwedeng pagtaguan. Doon. Nananalangin siyang maligtas siya. Takbo, Heart. Sigaw ni Franco kaya muli siyang napaiyak pero mas binilisan ang pagtakbo niya, nakikita ko. Ang anino mo rito sa Maynila. Umalis ka na para matahimik. Ang buhay mo. Oo. Aalis na siya. Pagod na siya sa buhay niya. Suko na siya. Kung yun ang ikatatahimik ng lahat, uuwi na siya doon sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya, sa kanyang pamilya. Umaandar pa ang taxi na pinara ng dalaga ay naghahabol na siya para agad na makasakay. Takot na takot. Siya at buong katawan niya ay halos manginig na. T-terminal po papuntang Bicol. Sa Alabang, mulat na. Sabi niya sa driver at nang makita niya iyon na nakatingin sa kanya ay napalunok siya, takot pa rin na baka kasama ito ni Franco. Umusad ang sasakyan kaya napalingon siya, yakap ang bag. Wala na ang lalaki, hindi sa kanya nakasunod pero natatakot pa rin siya. Palingga-lingga siya habang umaandar. Ang sasakyan at kandehaba ang leeg kung malapit na siya sa terminal. Nang matano niya iyon makalipas ang ilang minuto ay agad siyang nagbayad sa driver, hindi na inintindi ang kanyang sukli. Diretso siya sa bilihan ng tiket. Biyaheng Bicol, Legazpi. Agaran niyang sabi na may halong pagkataranta, yung papaalis na. Sinilip siya ng babae, 800. Sunod na biyahe ay alas. Guys, may papaalis, 10 minuto. Agad niyang iniabot ang 1,000 sa babae at lumayas. Kaagad siya pagkakuha ng tiket. Hanap niya ang bus na papaalis at nakita niya ang sumisigaw na dispatcher. Doon. Siya pumunta pero nakalingga sa paligid dahil baka nariyan si Franco. Salamat wala. Muli siyang napahikbi nang maalala si Lux. Sana naman. Ay huwag siyang ipakulong nun dahil hindi niya alam kung paano ipagtatanggol ang kanyang sarili. Pihadong sa mga mata ng lalaking minamahal niya ay scammer at lalaki raw. Ang tingin nun sa kanya. He hates small talk. How much? More kissing and hugging. Marahas niyang pinahid ang kanyang labi at dumura. Diring-diri siya sa ginawa sa kanya ni Franco at kung pwede lang siyang magpalot ng labi ay ginawa na niya. Samaampa siya sa bus at hinigit ang paghinga. Iniabot niya ang tiket at naupo sa isang bakanteng pwesto. Muling bumalong ang kanyang mga luha. Ang simpleng buhay niya ay naging napakagulo at ang lahat ng lakas na daladala niya parati ngayon ay tila naubos na. Sakay ng tricycle ay bumaba si Heart sa tabi ng kalsada at napatakbo sa isang tabi nang bigla siyang maduwal. Hilong-hilo siya sa walang tulog na biyahe mula Maynila hanggang sa Bicol. Maulan nang pumasok na sila sa may parteng Legazpi, at dahil hindi siya handa, nabasa siya ng ulan nang bumaba siya sa bus. Walang humpay ang pagsuka niya at pag-iyak sa tuwing may stopover. Sa buong biyahe ay walang ibang laman ang utak niya kung hindi si Franco. Muli siyang napaiyak nang maalala ang hayop na iyon. Pinagkatiwalaan niya si Franco, hindi niya akalain dedemonyohin siya. Tumawid siya ng kaldosa, pahid ang mga mata. Malalaki. Ang hakbang niya papasok sa daan na yon, papunta sa kanilang tirahan. Lalo siyang naiyak sa kaisipan na umuwi siya na wala man lang pasalubong kahit na tinapay para sa pamilya niya. Naglalakad siya sa madamong daan at mabato ng kaulan siya ng asong nakatali sa may puno ng kamyas. Ang aso nilang si Mocha iyon. Hindi si Mocha Uson, Mocha lang. Nanay. Tawag niya sa ina at katal na katal ang boses niya. Wala pa man lang ay umiiyak na siya na sobra. Si ate. Sigaw ni Lexus at dali-dali iyon na lumabas. Dala ang isang napakalaking payong. Kakasunod nun si Lexi na ang laki ng ngiti pero dala ng pagod at hilo, samaw at saring mga emosyon ay dumidilim. Ang kanyang paningin. Lexus. Sambit niya sa pangalan ng kapatid at parang hindi niya ito makita pero may humawak sa mga braso niya. Ate, anito sa natatarantang boses pero umiling siya at halos bumulagta sa maputik na daan kaya napahigpit ang hawak niya sa balikat ng kapatid, na mas malaki pa kaysa sa kanya.